Magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan. Welcome po kayo sa aking YouTube channel na ang daan ng katotohanan. Nawa po kayo ay nadatnan ng bidyong ito na maligaya, masaya kayo, may pagpapalang galing sa Diyos at kayo po ay nagluluwalhati sa Panginoon. Ano po? Sa umagang ito ay ating pag-aaralan ang may kinalaman sa biyaya at kautusan. Ano po? At ating sisikapin na paghambingin ang kahalagahan ng bawat isa ng biyaya at ng kautusan sa ating buhay. Ito ba ay magkasama? Ito ba ay pwedeng magkahiwalay? Ano po? Itong biyaya at kautusan? Pwede bagang biyaya lamang na walang utos? O kautusan lamang na walang biyaya? Ano po? Atin po itong titingnan sa banal na kasulatan at kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, sana po paki-subscribe at paki-like naman ang aking channel na ito. At ganoon din po, paki-hit na rin ang notification bell. Ano po? At kung nagugustuhan mo ay talagang yung thumbs up button sa ibaba ay paki-pindot na po. Ano po? Yung paki-like po. Ngayon po ay napakaraming mga mananampalataya na nagsasabi na hindi na kinakailangan ng utos sapagkat tayo nga naman ay nasa panahon ng biyaya. Tayo po ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo at hindi po natin yan pwedeng pasubalian sapagkat yan po ay tinuturo ng Biblia. Pero totoo ba na kapag tayo nasa biyaya ay wala na ang kautusan? Ano po? Wala bang kahalagahan ng 10 utos? Hindi ko na sasabihin sapagkat talaga naman kami ay hindi naniniwala na utos lang na walang biyaya. Hindi po tayo maliligtas kapag utos lamang po. Pagsunod lang ng pagsunod, hindi naman sa atin nalulugod ang Diyos kagaya ng nangyari sa Israel. Sa Roma Kapitulo 9, 31, patuloy, ang Israel sa pagsunod sa kautusan ay hindi nakalugod sa Diyos. Sila po'y bumagsak. Bakit po? Sapagkat ang katuwiran ni Apostol Pablo, sila po ay hindi nila ginagawa ang pagsunod sa kautusan dahil sa pananampalataya. Wala po silang pananampalataya kaya sila po hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kinakailangan po ang pananampalataya at ang biyaya ng Diyos para tayo po maligtas. Ano po? Pero sa umagang ito, ating tatalakayin, pwede bang magkaroon ng biyaya kung walang kautusan? Ano po? Umpisan po natin ang pagtalakay dito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23 at 24. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron po bang taong sinabi na hindi nagkasala? Wala. Maliban sa ating Panginoon Hesus, nung siya nagkatawang tao, hindi po siya nagkasala. Pero ang lahat ng tao maliban sa ating Panginoon Hesus ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano ba nagkakasala ang tao? Unang Juan 3:4. Ang kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan. Kaya nagkasala ang tao ay mayroong kautusan siyang nilabag. Tama po ba yan? Paano ka nagkakasala kung walang utos? Siyempre wala. Hindi ka pwedeng magkasala. Wala kang nilalabag na utos. Pwede ka bang sabihin ng MMDA pag nasa Maynila ka? Nilabag mo ang batas ng trapiko ay wala namang batas. Sabihin bakit wala kang helmet? Di kayo nakamotor. Ay teka muna ho. Anong kasalanan ko? Anong violation ko? Wala kang helmet. Pero po bang batas na nagbabawal ng walang helmet? Wala. Ay paano po ako nagkakasala? Wala naman po walang batas. Na po? Bakit ka nagtuloy-tuloy ng takbo ay nakapula? Ay wala naman pong batas na tumigil pag nakapula. Kaya ako po nagdire-diretso. Ay ganun po. Walang batas Paano mo sasabing nagkasala? Nagkaroon ng violation. Ngayon, kaya po sinabi ng talata na lahat ay nagkasala, lahat ng tao. Nagkasala ako. At yung ipapanganak pa, pagkatapos ko, ilang taon pa mula ngayon, ay magkakasala din. Sapagkat ang sabi ay lahat ay nangagkasala. Kahit yung nagsasabing sila ay magagaling na pastor, sila po nagkasala.
At bakit sila nagkasala ay sapagkat mayroong utos na nilabag. Ano po? At ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging makasalanan kung walang utos. Ano po? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Patuloy. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Lahat ay nagkasala, pero ang magandang balita ay tayo iniligtas sa pamagitan ng biyaya na nasa ating Panginoong Hesukristo. Nung siya'y napako sa krus, ang kanyang kamatayan sa krus ay sapat na para iligtas tayo kung tayo po'y tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Ano po? Kaya napakaganda. Pero bago tayo tumanggap at sumampalataya, ano pong nangyari? Makasalanan po tayo. At bakit po tayo makasalanan? Sapagkat may nalabag po tayong utos. Hindi tayo magiging makasalanan kung tayo po ay walang nalabag na utos. Ano po? At kapag tayo lumalabag sa utos, kinakailangan po ang biyaya sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa 6:23 ng Roma, alam na alam po naman natin ang talatang ito. At bago po natin tingnan yung sa 6:23 sa Roma 5:21 ay may ganito pong talata tayong mababasa. At bukod sa dito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Tatapat kung saan masagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya. Yan po. Paano darating ang biyaya? Dumarating lamang ang biyaya kapag ang tao ay nagkasala. Ibig sabihin, kung walang kasalanan ay walang biyaya. Paano ka magkakaroon ng kasalanan? Kinakailangan ng kautusan. Ano po? Kung walang kautusan, wala pong biyaya. Yun po ibig sabihin. Kaya habang ipinapangaral po natin na tayo'y dapat maligtas sa biyaya, ang ibig sabihin niyan, meron pong pag-iral ng kautusan. Kasi habang tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, kinakailangan po ang biyaya at sumasagana ang biyaya. Ano po? Kailangan ba ang biyaya kung ang tao hindi nagkakasala? Ay hindi po kailangan. Ay bakit natin sasabihin wala na ang kautusan? Ay walang nang magkakasala kung wala na ang utos. Sino pa ang tatanggap ng biyaya kung wala namang nagkakasala? Kaya hindi na natin dapat ipangaral ang biyaya na dapat tayong maligtas sa biyaya kung wala naman ang kautusan. Ano po? Sapagkat walang magkakasala sino ang ililigtas ng Diyos kung walang na magkakasala? Ang kamatayan ni Kristo ay walang kwenta kapag walang may kasalanan. Para saan ba namatay ang ating Panginoon Hesus? Para po sa kasalanan natin, kaya po siya namatay. Ay paano ka magkakaroon ng kasalanan kung walang utos? Yun po ang malaking problema. Kaya ito pong mga nagtuturo na wala na daw ang kautusan sa panahong Kristiyano. At ang panahong Kristiyano ay kung saan itinatag ni Kristo yung bagong tipan. Ano po? Sabi nung iba, ang bagong tipan ay nag-umpisa noong 33 AD. Sabihin na nga natin na 33 AD nag-umpisa ang bagong tipan. Mula nung 33 AD ay wala na ang utos sapagkat yung biyaya daw, yung bagong tipan ay inalis na, yung luma, wala na daw ang 10 utos. Ibig sabihin, mula nung 33 AD ay pwede nang pumatay, pwede nang mangalunya, pwede nang magnakaw, pwede nang manakim, pwede nang suntukin ang magulang mo, sapagkat wala namang kautusan Mula nung 33 AD pa, yun ang turo nung iba. Nang si Kristo'y napako sa krus daw ay inalis na ang 10 utos. Ay di, pwede na tayong pumatay ngayon, hindi na tayo nagkakasala. Bakit pa natin ipapangaral na dapat tayong iligtas sa biyaya samantalang nung 33 AD pa ay wala nang utos? Wala na tayong hindi na nagkakasala ang tao sapagkat wala namang utos na nilalabag. Paano mo sasabihin sa isang tao, dapat kang magpabautismo, tumanggap kay Kristo sapagkat ikaw ay makasalanan? Paano siya nagkasala? Wala naman siyang nilalabag na utos. Ano po? Napakahirap po ng doktrinang iyan. Kaya sabi dito sa talata, habang merong kasalanan, ay merong biyaya. At nilinaw ng Biblia na walang kasalanan kung walang paglabag sa utos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya sabi po dito, sa 20 at 21, kapag sumasagana ang kasalanan, nananaganang lubha din ang biyaya. Pinapadami ng Diyos ang kanyang kahabagan kapag maraming nagkakasala. Sapagkat marami siyang patatawarin. Ano po?
upang kung paanong ang kasalanan ay maghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamagitan ng katuwiran. Sinabi po ba dito sa talatang 21 na ang kautusan ang naghahari? Hindi po. Ang naghahari po sa tao ay kasalanan. Kaya mayroong kasalanan ay mayroong utos. Ano po? Ay ibig bang sabihin tatanggalin na lang natin ang utos para hindi na magkasala? Ay sinong ililigtas ni Kristo kung hindi nagkakasala ang tao? Bakit mo pa ipapangaral ang bautismo ng pagsisisi? Wala naman taong nagkakasala. Kaya yan po ay napakahirap na doktrina na sabihin mula nung 33 AD ay tinanggal ni Kristo ang 10 utos. Ano po? Gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Dahil nagkaroon tayo ng kasalanan, pinapadami ni Kristo ang kanyang biyaya para tayo po'y maligtas. Ano po? At siyempre, ang kautusan ng Diyos ay hindi pwedeng mawala sapagkat yan ay pamantayan ng moralidad ng tao. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Hanggang tinuturing natin ang ating sarili na isang individual na may moralidad. Ang 10 utos po ay umiiral po yan sa ating buhay. At pag nilabag po natin ang 10 utos, tayo po ay magkakasala. At kapag tayo nagkakasala, kinakailangan ang habag ni Kristo, ang kanyang pagliligtas para tayo po ay mapatawad sa ating pagkakasala. Ano po? Napaka-linaw po ng pag-aaral natin ito. Ang kautusan ay hindi pwedeng alisin na hiwalay sa biyaya. Sapagkat kapag wala ang kautusan, wala na rin pong biyaya. Ano po? Hindi na kailangan ng biyaya sapagkat walang nagkakasala. Wala na rin ang turo na maliligtas ang tao sa biyaya. Hindi na dapat natin ituro sapagkat wala na ang kautusan, sino ang magkakasala. Kaya po, ipinapakita lang po natin ang kaisipang ito upang malagay natin sa ating kaisipan na bakit ganun ang doktrina ng iba. Wala na daw ang 10 utos at tayo niligtas sa biyaya. Paano ka ililigtas sa biyaya kung wala kang kasalanan? Wala kang nilalabag na utos. Ano? Walang kautusan Sino ang ibibilang nating makasalanan kung walang utos? Yun po, isipin po natin ang bagay na yan. Kaya dito po, ipagpatuloy po natin sa Kapitulo 6:1, ano nga ang ating sasabihin, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Ay sinabi ni Pablo na sumasagana ang biyaya dahilan sa kasalanan. Ay magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan para sumagana ang biyaya? Yun ba ang ating gagawin? Dahil iniligtas tayo sa biyaya, ang gagawin natin, lalabag na lang tayo lagi sa utos ng Diyos. Lagi na lang tayong magkakasala. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa utos. Unang Juan 3, talatang 4. Ano po? Dito sa talatang 14 at 15 ay inulit. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo silalim ng kautusan, kundi silalim ng biyaya. Ano nga, nagkakasala baga tayo dahil tayo wala silalim ng kautusan, kundi na silalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Huwag daw sanang mangyari na tayo gumagawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin ay huwag sanang mangyari na tayo ay lumalabag sa utos para sumagana ang biyaya. Sapagkat wala na daw tayo sa ilalim ng kautusan. Sino po ba ang wala sa ilalim ng kautusan? Linawin po natin ito. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo. Ano po ba ang kasalanan sangayon sa, ulitin natin po parang inuulit lang natin. Ano po ba ang kasalanan sangayon sa unang Juan 3:4? Ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Sa madaling salita, kapag sinabi dito sa Roma 6:14 na ang kasalanan ay hindi makapaghari sa iyo, ang ibig sabihin nito ang pagsalangsang sa kautusan ay hindi makapaghari sa atin. Ang taong wala sa ilalim ng kautusan ay hindi pinaghaharian ng paglabag sa utos. Ang ibig sabihin ay sumusunod siya sa utos. Ano po? Ang sino man taong wala sa ilalim ng kautusan ay sumusunod sa utos. Yan. At siya po'y nasa ilalim ng biyaya. Ang taong nasa ilalim ng biyaya ay isang taong hindi naghahari ang paglabag sa kautusan sa kanyang buhay.
Kaya inulit ni Pablo, ano nga ang nagkakasala baga tayo? Dahil sa tayo nasa ilalim ng at dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Hindi dapat na tayo'y makalabag sa utos. Nung tayo'y inalis sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Sapagkat ang salitang ilalim ng kautusan ay, ang ibig sabihin po nito, ay isang kalagayan po natin na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na ang paglabag sa kautusan ay laging naghahari sa atin. Opo, yung hindi pagsunod sa kautusan ay lagi nating ginagawa, kaya tayo po ay wala sa ilalim ng biyaya, kundi tayo nasa ilalim ng kautusan. Ganun po kasimple. Ulitin po natin, ano po, para sa kalilinaw ng marami, ang taong nasa ilalim ng kautusan ay isang taong pinaghaharian ng kasalanan. Ang paghahari ng kasalanan, ang ibig sabihin po ito, isang taong lumalabag sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang paglabag sa kautusan kapag naghahari sa atin, yun lagi pong ating ginagawa, na ating nilalabag ang utos ng Diyos. Tayo po ay napapapunta sa kalagayan na nasa ilalim ng kautusan. Ngunit kapag tayo po ay nakaalis sa paglabag sa kautusan, yung paglabag sa kautusan ay hindi na po naghahari sa atin. Ano po? Ibig sabihin ay nasusunod na natin ang kautusan. Tayo po ay nasa ilalim ng biyaya. Kaya nilinaw po ni Apostol Pablo sa talatang 15, tayo po ba ay magkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin ay hindi na tayo dapat pang magkasala. Hindi na tayo dapat pang lumabag sa utos kapag tayo nawala sa ilalim ng kautusan, kundi tayo po ay napasa ilalim ng biyaya. Napakalinaw po. Ang taong wala sa ilalim ng kautusan ay sumusunod sa utos ng Diyos, sapagkat hindi po siya nagkakasala. Hindi po siya lumalabag sa kautusan. Yan, napakalinaw. At kapag walang kautusan, wala rin biyaya. Ano po? Wala din. Sinong ililigtas ni Kristo kung walang may kasalanan? Kaya nga po, napapasilalim ng biyaya ang mga taong sumasampalataya, sapagkat itong mga tao na ito na hindi pa sumasampalataya ay nakakalabag pa sa kautusan ng Diyos. Kinakailangan pa po silang iligtas. Napakaliwanag po. Kaya dito po sa Roma, Kapitulo 11, talatang 6, ganito po ang ating mababasa. Napakaganda po nito. Ngunit kung sa pamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa, at sa ibang paraan ng biyaya ay hindi biyaya. Kung gawa ang atin namang batayan, ano po, ay hindi po biyaya po yun. Ang kaligtasan ba ay sa pamagitan ng pagsunod? Ay hindi po yun. Hindi na sa biyaya ang kaligtasan. Ang kaligtasan po talaga ay sa biyaya. Ay bakit ka nga po dapat iligtas? Sapagkat ikay nagkasala. Ay bakit ka nagkasala? Sapagkat lumabag ka sa utos. Pero sabihin mong para maligtas ako ay kinakailangan ko sumunod, hindi po ganyan ang turo ng Biblia. Para ka maligtas, kinakailangan mo ang kapatawaran ni Kristo, yung biyaya ni Kristo. Pero, paano ka patatawarin kung wala kang kasalanan? Yun po ang pinakampunto po natin. Ang kautusan at ang biyaya ay magkasama po yan. Kapag walang kautusan, wala na rin po ang biyaya. At ang huling talata po natin, dito sa 2 Korintos 6, 1 at 2, ganito po ang ating mabasa. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din naman namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Mahirap pong sabihin natin, tayo po nasa ilalim ng biyaya, pero kung titingnan natin, ang buhay po natin ay walang kabuluhan. Hindi po nasasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Gumagawa pa rin tayo palagi ng masama at kasalanan sa kanyang paningin. Kaya nga po dito sa talatang 2 ay nanawagan ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng kapagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang araw ng kaligtasan ay dumarating sa atin sa pangkasalukuyan ngayon, hindi bukas. Kaya kinakailangan po sa oras na ito, sa panahong ito, sa pangkasalukuyang buhay nating ito, ay naging banal tayo at matuwid sa harapan ng Diyos. Nailigtas tayo ng biyaya na ginawa po natin ng ating buhay na
makabuluhan, na hindi po natin sinayang yung biyaya ni Kristo. Iniligtas ka ni Kristo, humingi ka ng tawad, nagpabautismo ka. Pagkatapos mong mabautismo, babalik ka sa paggawa ng kasalanan. Ano pong mangyayari? Ang biyaya ni Kristo ay walang kabuluhan na sa atin. Hindi na po tayo makikinabang sapagkat sinira natin ang biyaya ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, ang bilin ni Apostol Pablo, kung paano ang Diyos ay tinulungan tayo sa maraming pagkakataon ng ating buhay na pinakinggan po tayo ng Panginoon. Ano po? At nung tayo humihiling sa Kanya sapagkat nararamdaman natin na tayo makasalanan at kinakailangan ng kaligtasan, tayo pinatawad ng Diyos. Ay anong gagawin mo pagkatapos kang patawarin? Ikaw ba'y magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan? Ikaw ba'y magpapatuloy sa paggawa ng masama? Ikaw ba'y magpapatuloy sa paglabag sa kautusan ng Diyos? Ay hindi po pwede po yan. Kinakailangan ang kaligtasan natin ay siktiyak natin ngayon. Ano po? Ngayon, ang panahon ng kaligtasan, hindi bukas. Huwag tayong sabihin ay bukas ko na lang babaguhin ang aking buhay. Sa ngayon, na makakagawa ko ng masama, bukas ko na lamang babaguhin. Hindi po yan maganda. Ano po? Ang ibig sabihin, sa pang-araw-araw nating pamuhay, tinitiyak natin na kaya-aya ang ating buhay sa ating Panginoon. At dahil po diyan, ang konklusyon ng ating pag-aaral, hindi pwedeng alisin ng biyaya ang kautusan ng Diyos. Ano po? Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay pamantayan ng banal na pamumuhay. Ano po? At kung mawawala na ang kautusan, mawawala na rin po ang biyaya. Ano po? Pero hindi po tayo gagawa ng kasalanan para managana ang biyaya. Ang isang taong nasa ilalim ng biyaya at iniligtas ng biyaya ni Kristo, ang kasalanan, ang paglabag sa utos ay hindi na naghahari sa kanyang buhay. Hindi na niya ginagawa ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Siya ay nagiging masunurin na. Dahil nga dito, tayo po ay tinatawag na masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay nagiging obedient. Ano po? Abay, kapag wala na yung utos, wala na ring salitang obedient. Sapagkat wala kang susundin anong susundin mo ay walang utos. Yun po ang ibig sabihin po nito. Kaya napakalinaw po ng ating pag-aaral, hindi po pwedeng mawala ang kautusan ng Diyos. Habang tayo nandito sa sanlibutan ito at kahit doon sa langit na bayan, hindi pwedeng walang utos ang Diyos. Walang order ng organized na pangyayari sa langit, ano? Walang moralidad sa langit, ganun ba 'yon? Pwede ding mga lunya sa langit, pwede rin pumatay, hindi po ganyan. Ibig sabihin, kung paano ginawa ng Diyos tayo dito sa lupa na may batas at tayo nagkakasala, doon sa langit may batas din. Kasi pag wala ng batas doon sa langit, ayun, delikado po yan, pwedeng pumatay doon, pwedeng mga lunya. Ay di pagdating mo sa langit ay maghanap ka ng napakaraming asawa, ay hindi ka nagkakasala Kaya ang ibig sabihin, ang pagdodoktrina na wala na ang kautusan sa panahon natin ngayon at kahit sa langit ay isang masamang doktrina na hindi susuportahan kailanman ng banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakinunod ng aking video. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay managana sa ating lahat.